Be no trial in my assessment. There will be no trial in the impeachment. Ayan na mga kababayan, there will be no trial on the impeachment court laban dito kay BP Inday Sara Duterte. Ayon po ito sa dating Senador Franklin Drilon. Tige na ang impeachment na matagal na po nilang pinapangarap mga kababayan, at nang dahil dyan, nag-iyakan, nag-aminan na po ang mga kongresista sa kanilang pagkakamali. Panoorin niyo ito, si Chua mga kababayan. To the Honorable Court, no, I do not agree with their decision during the first impeachment complaint, wherein they decided that, wherein they defined the meaning of session day. So kasi para sa akin, pakikialam yun ng ng rules namin. Of course, Ayan, pinapakilaman daw po ang kanilang rules at hindi daw po siya nag-a-agree mga kababayan. Tama nga ba na hindi ka nag-a-agree sa pakikialam ng Supreme Court? Panoorin natin, kabayan. ayaw rin naman siguro nila na pati yung rules nila pakikialaman din ng Kongreso because we are both separate bodies, no? So kaya nga etong lahat ng ito mga dapat at pag-aralan po. So you believe, para klaro lang Kong, no, you believe that there was judicial overreach sa una pa lang? Sa una pa lang po, I believe that there was already judicial overreach. But Ayan mga kababayan, sa una pa lang, naniniwala daw po itong si Chua na there was judicial overreach. Ayon to sa kanya, ha? Ayon ito sa kanya mga kababayan. Pero ito pa, ang sabi niya rin. by days. Isipin nyo, could you imagine, matagal nang binago po nila for purposes of impeachment. Kailan pa po nangyari yung ganun? Pero Kong, what happens now? Kasi nag-set na ng precedents na even though most of the congressmen we've also spoken to, they do believe may overreach, pero sumunod pa rin ang House of Representatives. So moving forward, paano po itong mga may precedents? If mangyari ulit to, what will happen now? Well, siyempre, sinunod namin yon dahil ayaw naman namin na magkaroon tayo ng constitutional crisis. So we hope, no? Ayan na mga kababayan, sila po mismo ay sumunod sa Supreme Court. Bagamat ayon sa kanila ay labag po ito. At ayon po sa kanila ay judicial overreach. Pero wala po silang nagawa kundi sumunod sa Supreme Court. At may precedents na po ito mga kababayan. At take note, ang precedents na binabanggit po nito mga kababayan, ito po yung February 6 na po pwede na po kayo mag-file uli pag na dumating na po ang February 6. At matatandaan natin kabayan, may mga nag-file po ang bidabidang apo ng dating Pangulong si Aquino. Ay February to. Kaya dahil dito mga kababayan, tapos tege na po ang impeachment laban dito kay BP Inday Sara. At ang isang matinding pag-uusapan natin mga kababayan, hindi lang po yan, ha? Mayroon po tayo, hihimayin po natin ito tungkol po dito sa legal nga ba talaga ang mga pagpapasumpena, ha? Yung mga ari-arian, yung salin ni BP Inday Sara. Di ba kayo naku-curious mga kababayan dahil ngayon, no? Marami na tayo nakikita. Sumpena dito, sumpena doon ang pinaggagawa nito pong mga House of Representatives, laban dito kay Vice President Inday Sara o sa kampo ni BP Sara. Now, legal ba itong mga ito? Ngayon mga kababayan, sinikap ko po mag-research at naghanap po tayo. Tiningnan po natin ang mga abogado ngayon. Ito po, abogado po yan. Mapapanood nyo po yan mamaya mga kababayan. Ano po ang inyong paliwanag tungkol dito? Ito pa. Yan pa mga kababayan ng mga abogado. Malalaman po natin kung ano po ba talaga ang mga legality at tama ba ang ginagawa nilang mga subbina na yan sa mga ebidensya na hinahanap nila. At sa kabilang dako naman kabayan, ito po, ang rigodon sa Congress di umano, mga kababayan, papalitan na daw po itong si Speaker D at ipapalit itong si Gloria Macapagal Arroyo na dating presidente at mentor ni Vice President Sara Duterte. Ayon nga po rito, may napapraning sa tabing ilog. Nako po mga kababayan, ano ang katotohanan patungkol po dito? Yan po lahat ang atin pag-uusapan. Ngunit bago natin tunguhin ang detalye mga kababayan, nakikisuyo po muna ako na paki-like, paki-share ang videong ito.
Kung bago ka lang sa aking channel, paki-subscribe po at pakipindot ang notification bell all para lagi kang updated sa lahat ng aking mga upload. Wala po itong bayad mga kababayan ng pag-subscribe ninyo. Free po yan. Manood, mag-like, mag-share, at mag-subscribe, walang bayad. Okay? Malaking tulong po yan sa amin mga content creator. Kung matagal ka na dito sa aking channel, maraming salamat sa iyo kabayan. At hindi ka na kailangan mag-subscribe dahil nakasubscribe ka naman siguro. Ano? Okay. Tuloy na po tayo sa ating pag-uusapan mga kababayan. Ang detalye. Ito na po ang mga detalye. Ano? Unahin na po muna natin kagad itong mga detalye. Ano nga po ba ang mga sinasabi ni dating Senador Franklin Drilon? At ano po ba ang mga sinasabi talaga ng mga luminaries? Ano ho? Ito, abogado rin po kasi ito. Itong si, pangalan nito, mga kababayan, itong si Chua. Oh, ano bang sinasabi ni Chua nito? Bakit tila baga, sa unang malas, sa bagay, nag-agree po sila. Wala po silang magawa eh. Kasi ang Supreme Court po, ultimate po yan eh. Siya na po ang pinakamataas sa lahat. Lahat po ng batas natin, magtatapos po yan sa Supreme Court. Di ba? Yun na po yung final. Final na po nating arbiter yun eh. So pag hindi pa natin sinunod ito, at lalo nang isa ka pang mambabatas, isa kang senador o isa kang congressman, ikaw ay isa sa mga bumuo para magkaroon tayo ng Supreme Court. Na yung sinasabi nyo, igalang natin ang Supreme Court, sila yung magiging last resort natin. Anong nangyari? Ikaw mismo, kasama ka sa mga bumuo, pagkatapos hindi mo irerespeto. So, ibig sabihin lang ito mga kababayan, tama ang kanyang sinasabi dito na ginalang po nila. Wala po silang magawa kasi sila rin po ang may gawa niyan eh. Di ba mga kababayan? So, ituloy na po natin ang buong detalye. Diretsuhin na kaagad natin itong pag-uusapan ngayon kung legal ba itong mga ginagawa nilang mga mga kababayan, pagsusubpina at pag-ano ng mga salin ni VP Sara, legal ba yung mga yan? Ito po, tingnan nyo, binigyan ng taning ang Kongreso, Luistro, pinagpapaliwanag sa impeachment ni VP Sara sa loob ng 10 araw. Kumbaga, nasa kanila na naman ngayon ang bola, binalik sa kanila ng kampo ni VP Sara. Ito, diretsoy natin to kaagad kasi excuse me po, napakaganda ng paghimay-himay dito ng mga abogado tungkol po dito sa bank secrecy law, no, ni Attorney Regal Oliva. Panoorin lang po natin mga kababayan kasi ako po ito nagkaroon to ng issue dati at tungkol nga po sa parang naging POV niya rin kay Tatay Digong, di ba? At ito naman, ito pure abogado rin to, no, mga kababayan, si ang pangalan ng Legal Chitchat, Attorney Jane. Mga kababayan, hindi po sila mga, sabi natin, mga pure talaga na mga DDS, At ganun din si Attorney Bueno. Pero kukunin po natin ang kanilang mga masasabi nating point of view patungkol sa batas. Kasi mahalaga po ito. Eto na mga kababayan. Gitna ng impeachment proceedings sa House of Representatives of the Philippines, particularly in the Justice Committee, may mga galaw from certain congressmen to subpoena the bank records of Sara Duterte. Diretsahan na, pwede ba yan? Legal ba yan? Because this is not just about politics. This is about the limits of power under the law. Under Republic Act number 1405, bank deposits are confidential. Hindi ito optional, hindi ito flexible. This is a legislated protection. And Ayan mga kababayan hindi daw po ito optional. No, this is the legislative protection mga kababayan. Mayroon pa po akong nakita dito, Mayroon pa akong nakitang post dito. Ayan, may mga pinapasumpina naman sila. Sabi rito, Hope envelopes ipinasumpina. Look, the House Committee on Justice has issued a subpoena to obtain the envelope labeled Hope from former DepEd Undersecretary Gloria Jumamil Mercado. Humamil ba ito? As part of the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte on April 14, 2026. Ayun mga kababayan,
Sumayat maya may issue ng subpoena itong House of Representatives, mga kababayan, ano ho? So ituloy lang po natin kasi tungkol dito sa mga legality. Ituloy natin ang sinasabi naman ni Attorney Oliva. The Supreme Court in Intingan versus Court of Appeals was clear. This confidentiality is essential to preserve public trust in the banking system. So, hindi pwedeng may issue, may ingay, may duda. Buksan na ang account. This is not how the law works. Yes, may exception. In cases of impeachment. Pero ang tanong, kailan ba nagiging case ang impeachment? Because impeachment is not a single proceeding. In Francisco versus House of Representatives, the court already explained. The House investigates, the Senate tries. Ayan mga kababayan, the House investigates, the Senate trials, no? Tries. O, sila ang magta-trial. Ano ho, mga kababayan, mag-iimbestiga lang po ang Kongreso. At ang magta-trial po dito ay ang Senado. Anong ginagawa ngayon ng Kongreso? Tries. Magkaiba yan. At mahalaga ang distinction. Habang nasa House pa lang, while the Justice Committee is conducting hearings, this is still an inquiry. Wala pang trial. Wala pang adjudication. Hindi pa ito isang proceeding where liability is determined. And in Republic versus Eugenio Jr., the Supreme Court required a proper legal proceeding before bank accounts may be examined. So kung nasa house ka pa lang at gusto mo nang buksan ang bank records, you are already operating on dangerous legal ground because you are invoking an exception without satisfying the condition that makes the exception valid. The shift only happens when the articles of impeachment are transmitted to the Senate of the Philippines. Doon pa lang nagiging impeachment court ang Senado. Doon pa lang nagkakaroon ng tunay na case. Yan mga kababayan, yan po ang paliwanag dito ni Attorney Oliva. No? Doon pa lang dapat magkakaroon ng tunay na case sa Senado, hindi po dito sa Kongreso. Doon pa lang pumapasok ang trial. And even then, let's be very clear, hindi automatic ang Wala yata, wait lang mga kababayan, wala yata. Wait lang ha. Sandali, balik natin, mukhang nawala. Sandali ha, ulitin natin. of the Philippines. Doon pa lang nagiging impeachment court ang Senado. Doon pa lang nagkakaroon ng tunay na case. Doon pa lang pumapasok ang trial. And even then, let's be very clear, hindi automatic ang pag-open ng bank accounts. A motion has to be made. The Senate acting as judges must decide, and disclosure only happens upon their authority. So when members of the House push to subpoena bank records at that stage, we have to ask, are we still within the bounds of the law, or are we already stretching it to fit a narrative? Because in law, precision matters. At kung hindi natin babantayan yan, today it is one official, tomorrow, it can be anyone. Yan mga kababayan. Kaya mahalaga po nating bantayan itong ginagawang proceedings ng impeachment dyan sa Kamara, sapagkat ayon dito kay Attorney Oliva, ngayon isang opisyal at sa susunod bukas, kahit sino na po pwedeng gawin nila ito. Tandaan po natin mga kababayan, nagsisit ngayon ng precedence itong Kamara sa pamamagitan ng kanilang ginagawa na pagbubukas ng mga bank records, at mukhang tila papunta na sila doon sa paglabag ng bank secrecy law. Sino pa ang magtitiwala sa mga bangko kung mangyayari na mabuksan ang account ni Vice President Inday Sara Duterte? Una, isipin na kagad ng taong bayan, aba, Vice President nga kayang-kayang gawan o kayang-kayang buksan ang account?
how much more ako na isa lang naman akong maliit na negosyante or isa lang akong ordinaryong mamamayan. Eh yung pangalawa na nga sa pinakamataas na kayang gawin, na kayang buksan ang kanyang account, sino pa? Di ba? Presidente na lang, ang Pangulo na lang ang hindi kaya. Lahat kaya na. Tama hindi? Ganyan po lumalabas mga kababayan ang gustong ipahiwatig ng galaw ng Kongreso. Hindi po ito pagdilintang reaction at opinion analysis po natin ito mga kababayan. I don't think kung puro parehas tayo ng analysis sa gustong mangyari nitong mga kongresista sa pagbubukas ng bank account ni Vice President Inday Sara Duterte. Para sa akin, diretsahang opinion ko, kung kayang buksan si Vice President Inday Sara Duterte ang kanyang account, sino pa ang hindi kaya? Presidente na lang. Di ba? Lahat tayo, mapamayaman, mapamahirap, lahat, mapamitungkulin, liban na lang sa presidente. Kayang-kayang buksan ang account nitong mga kongresista. Tama, hindi? Isang maliwanag, nagsisit sila ng presidents na paglabang sa saligang batas. Ang batas ng Bank Secrecy Law. Yan po yan mga kababayan. Now, diretso tayo, isang abogado uli. Total, pera na rin lang pinag-uusapan. Ito rin. Tungkol naman ito sa salin mga kababayan. Legal ba ito? Tama ba ito? Mga abogado rin ang magpakinggan natin mga kababayan. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin tungkol sa salin? Panoorin din natin sa abogado mga kababayan. Ano? Pero hindi naman lahat ay natuwa. Vice President Sara Duterte reacted to this policy shift. Ayon sa kanya, this is just a show. What was the argument of Vice President Sara? Matagal na raw accessible ang SALN bago pa man umupo si Ombudsman Remulla. There is a political motive. Teka lang, nawawala bigla. Sige na, iulit ko lang mga kababayan. Ulit natin ulit. Huwag itong isang long overdue correction. Pero hindi naman lahat ay natuwa to this policy shift. Ayon sa kanya, this is just a show. What was the argument of Vice President Sara? Matagal na raw accessible ang SALN bago pa man umupo si Ombudsman Remulla, insinuating that there is a political motive behind the move. Now let's fast forward to March of 2026. Dito Kita nyo, tigil muna tayo saglit. Sinasabi dito ni Attorney Jane po ang pangalan nito, ang kanyang channel ay Chit Chat. Sorry po, excuse me. Matagal na raw, matagal na ito sabi ni VP Sara. Na siya naman daw kinatuwa nitong ni Shiljok, kasi daw pumayag na ngayon si Remulla na ilabas ang mga salin. Dati daw, sa panahon ni Martires, hindi. Pero ayon kay VP Sara, dati na ito, Wala nang bago dito. Dati naman nakabulak na, nakalabas yan. Tuloy natin. Ito na uminit ng husto ang sitwasyon. Formal nang sinimula ng House Committee on Justice ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa mga hindi pamilyar, ang impeachment ay isang legal at political process para tanggalin ang isang mataas na opisyal ng gobyerno. Take note mga kababayan ang impeachment po ay legal at political process. Hindi po ito solo political process na tila baga parang ganito ang gustong gawin nito pong mga kalaban ni Vice President Sara Duterte. Mukhang gusto nilang isantabi yung legal aspect, magfo-focus tayo sa trial by publicity para sa political aspect lang. Okay? All political process. Yun yung opinion ko lang din Pero sa totoo lang, hindi po pwede. Kasi ayon kay attorney, legal at political. So dalawa yan. Tawag natin silang mga impeachable officers. Kabilang na dyan ang Vice President. Ang mga kongresista ay nag-consolidate ng iba't ibang mga impeachment complaints laban kay Vice Presidente. Kasama sa mga nireklamo ang kaniyang alleged unexplained wealth at ang mga di umano'y bagmen na involved sa kaniyang pondo. Dahil nga unexplained wealth ang pinag-uusapan, ano ang kailangang ebidensya? Ang SALN. Kaya Ito na ang salin mga kababayan. Nasaan ba ito salin? Sinong pupwede maglabas nito? Panoorin natin, tuloy.
naman ay nag-issue ng sabina ang House of Representatives sa Office of the Ombudsman. Hinihingi nila ang certified true copies ng lahat ng SALN ni VP Sara mula pa noong 2007 hanggang sa kasalukuyan. This covers her time as mayor of Davao City up to her current term as vice president. Ayan mga kababayan, tigil muna tayo dito. Dito sa puntong ito, maliwanag na pinapakita na nila yung political aspect. Bakit? Kasi nga po, ini-impeach nila si VP Inday Sara ngayon lang 2022 up to ngayon 2026 bilang Vice President. Pero ang kanilang hinahanap mula pa ng mayor hanggang ngayon. So, kung pagbabasihan mo, kung hindi ito political motivated lang at political process at political opinion at trial by publicity, bakit mo isasama yung mayor pa lang siya na hindi naman siya impeachable official that time. However, kung sana presidente na siya mula noong 2007 ba yun, nung mayor pa siya, hanggang ngayon, abay, walang problema. Pero, kung sasabihin mo na 2007 pa, hindi naman siya vice president, abay, maliwanag na political aspect or trial by publicity. Kasi pag sinabing, ang laki pala, nakikita ngayon, ganito pala, ganito, ang liit lang pala, di ba? Malaki man o maliit, ang makita nila dyan, dagdag nila yon pang trial by publicity para pagmukhaing masama or pagmukhaing magnanakaw si VP Inday. Ganun yun. Paano naman nag-react? Ay ibibigay daw nila ang SALN ni VP Sara. Kita nyo mga kababayan ha, si Remulla mismo nagsabi na bilang isang ombudsman, ibibigay daw niya ang lahat ng SALN ni VP Inday Sara. Bagamat may question na nga tayo doon, di ba? O sige, tuloy natin. Pero mga kababayan, ito ang twist. Ito yung twist. Napakaganda ng twist nito. Sundan natin. Remulla. Ayon sa kanya ay ibibigay daw nila ang SALN ni VP Sara. He publicly confirmed that his office will not resist the House Committee's subpoena. As an officer of the law, Ombudsman Remulla said that he understands that impeachment is a constitutional process. Kumbaga ay naiintindihan niyang obligasyon niyang ibigay ang mga dokumento as requested. In fact, pinatawag rin siya ng House panel para umattend sa hearing this coming April 14 of 2026. Habang sinabi naman niyang hindi siya personal na makaka-attend, he assured the House Committee na ipapadala niya ang official SALN custodian ng Ombudsman para i-present ang mga dokumento sa panel. Kasama rin daw dito ang pagpipresenta ng mga ebidensya from key witnesses tulad na lamang ni Ramil Madriaga. So, dahil nga pumayag ang Ombudsman na magbigay ng mga kopya ng SALN, end of story na ba? Yan mga kababayan. Dahil nga ba talaga ay pumayag ang ombudsman na ibigay ang SALN ni VP Inday Sara dito sa mga congressman, yan na nga, tapos na ba? Tapos na si VP Inday? Aba, mukhang dito mga kababayan, may maganda ritong galaw itong ombudsman. In fairness maganda ang move niya rito. Kasi kung tutuusin, pwede na rin siya manahimik na lang, di ba? Pero nagulantang sila dito mga kababayan, itong mga kakampi nilang congressman. Tingnan nyo ulitin natin ng konti. Kasi napakaganda nito mga kababayan na move ni Remulla na mukhang naging passers-by lang sa atin ng mga DDS supporters or supporter ni VP Inday Sara. Take note objective lang po tayo rito. Maganda po ito mga kababayan. Hindi po ito sa sinasabi natin, hinahype lang natin para pagandahin ang image ni VP Inday Sara. Hindi. Magandang move po ni Remulla. Panoorin natin ulit. Payag ang ombudsman na magbigay ng mga kopya ng SALN, end of story na ba? Well, my friends, dito na nga pumasok ang plot twist. Yes, Ombudsman Remulla agreed to give the copies of VP Sara's SALN to the House Committee on Justice. Pero sa mismong press conference kung saan niya ito inanunsyo, sinabi rin niya na kung gusto nga talaga ng House Committee ng transparency, ibibigay niya ang mga SALN, pero dapat sila rin ay magbigay. Ibinunyag ng Ombudsman na nagpadala rin pala ng mga counter subpoenas ang office niya sa House of Representatives. Boom mga kababayan, ayan po ang sinasabi nating napakagandang galaw ni Remulla. Kung gusto ninyo ng transparency, okay fine, ibibigay ko sa inyo lahat
ang salin ni Vice President Inday Sara Duterte, na mukhang kampante naman si VP Inday na wala pong tinatago dyan sa kanyang salin. Ano ho? Ngunit, humirit si Remulla. Sige, ibibigay ko itong salin ni VP Inday, pero kayo rin. Kung gusto ninyo ng transparency, ibigay din ninyo ang salin ninyo. Huwag nyo kaming pagtataguan at huwag nyo kaming iisnabin sa Congress. Bakit kayo hindi nagbibigay, mga kababayan? Kaya ang ganda, no? Kung tutusin, pwede na rito manahimik na lang si Remulla. Sabihin ni Remulla, sige, fine, bigay ko sa inyo yan. Bahala na kayo dyan. Oh, pero hindi eh. Kahit papaano, talagang mayroon pa rin mayroon pa rin natitirang konti na lang na konsensya itong si Remulla para sa taong bayan. Hinihingi naman nila ngayon ang mga salin ng ilang key lawmakers at House officials. Bakit? Dahil may ginagawa rin palang sariling investigasyon ang ombudsman. Yun, mga kababayan, ang sinasabi natin. Gumagawa din pala ng sariling move ang ombudsman. Bagamat sang-ayon kami. Sumang-ayon din sila. Sang-ayon din kayo. Ibigay din ninyo ang inyong mga salin. Para transparency. Aba, ilagay si VP Inday Sara lang ang gusto nyong masilip ang salin. Kayo hindi. Obo. Bakit nga ba takot din kayo? Ha? Tingnan natin yung mga sinasabing mga congressman dyan na nakatanggap ng malita. Baka masilip natin ang salin nila. Ayon kay Ombudsman Remulla, tinitingnan nila ang mga seryosong anomalya na may kinalaman sa mga national flood control projects. At dito na nga medyo nagkabanggaan ang dalawang sangay ng gobyerno. Pinangalanan ng Ombudsman ang ilang mga malalaking figures. Sila raw ay naghahanda na ng plunder charges laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at kay Senator Francis Cheese Escudero. Ayan na, mga kababayan. Ayan ang sinasabi natin, ha. Ayan. Naging kaalyado ni VP Inday Sara, ito pong si Cheese Escudero, at the same time, at sa kabilang banda naman, itong si Martin din ay kaalyado din ni nila Remulla, di ba? Pero ngayon, it's time to laglagan na, mga kababayan. So, siyempre, transparency. Tingnan natin kung saan pupunta ito, Remulla. Kasama ang iba pang mga tinawag nilang contractors na konektado sa mga flood control projects sa Iyon! Yung mga kasama ay ang mga contractors na napakarami dyan sa Kongreso. Kung kaya, kailangan nyo rin magsumite ng inyong mga salin. Pero kabayan, ako po, mukhang hindi yata kakayanin ni Remulla ito. Madugo yata itong laban ni Remulla dito, mga kababayan. I-cheer up kaya natin. Bakit kanyo? Aba di ba may batas sa atin na bawal kang nangungontrata o may kontrata o may transaksyon ka sa gobyerno habang ikaw ay nasa gobyerno. Paktay ka diha. Lalo na yung mga contractors. Di ba? Naku po. Siyempre, congressman ka, isa ka sa mga nagbibigay ng budget ng mga departamento para sa mga project. Aba, hindi ba kayo matatakot sa iyo yung mga magbibiding? sa bansa. Now let's pause a little bit. Ayon sa Republic Act 7080 ay isang non-bailable offense. Nangyayari ito kapag ang isang public officer ay nag-amass ng ill-gotten wealth na aabot ng at least 50 million pesos. Buhay ang nakataya rito. Naalala nyo, mga kababayan, yung mga napanood dati natin na mga reaction video patungkol po dito sa mga flood control projects. Nakita ninyo dati mga presyuan 65 million, 59 million, 55 million, pero lumalabas, bandang huli, ginawa lang nilang 47 million, 49 million, di ba? Naalala nyo yon? Ito palang technique kasi nga po, pag pumasok na yan sa 50 million pataas, pasok ka na rin sa plunder cases. While kung hindi pa yan umabot ng 50 million, hindi ka papasok sa plunder. Kaya,
Hindi kaya mga kababayan, sinasadya din noon, bagamat umaabot ng mahigit 50 milyones, ay pagdating sa bandang huli, kinakapos sa 50 milyones. Hindi kaya ito yung dahilan? Dahil maaaring posible sila sa plunder. Dahil mabigat ang parusa. At para makapag-build up ng matibay na plunder case, kailangan nga naman ng ombudsman ang SALN ng mga mambabatas na ito para makita ang money trail at lifestyle changes. For context mga kaibigan, way back in 2025, nagsalita si dating House Speaker Romualdez na willing naman daw siyang i-publicize ang kanyang SALN kung i-require ito ng mga anti-corruption bodies. Pero ngayon, as of April 2026, sinasabi ng ombudsman na hindi nakikipag-cooperate ang Kamara. Which brings Yun lang mga kababayan, at ito ang malupit. Kasi mula doon sa ilan lang yun, 300 lang yata yun, no? 300 million ang salin ni Speaker, ni Martin. Umabot na ito sa bilyon-bilyon ngayon mga kababayan. So, paano may papaliwanag ito? Ganito ba kalaki ang kanyang negosyo? At ano-anong mga negosyo ang mga kumita? Si Ridon nga umiiyak na doon sa salin ni VP Inday Sara na umabot daw ng 88 million ha. Take note 88 million lang yan. Wala pa yan doon sa isang pirmahan lang. Ha? Isang pirmahan lang nitong mga tambaluslos na mga congressman doon sa naunang impeachment laban kay VP Inday na ayon kay Congressman Toby Chanco ay maabot sa 150 million. So, biruin mo, mula pa yun ng Vice Mayor at naging Mayor si VP Inday, hanggang ngayon 88 million lang. Tapos question pa ni Ridon. Talaga naman si Cookie, out of this world talaga. Taga-ibang planeta talaga ito mag-isip. Brings us to the current status of this standoff. Ombudsman Remulla said that the House leadership and the House security allegedly refused to accept the subpoenas from his office. In other words, inignore daw sila. Specifically ay pinuntiryan niya si House Deputy Secretary General na si Gabonada tungkol sa isyong ito. Kaya naman the Ombudsman issued an ultimatum. Nagbigay siya ng fair warning sa mismong House Secretary General na si Garafil. Ang sabi niya, kapag hindi raw binigay ng Kamara ang mga hinihinging SALN by the end of the week, the Ombudsman will allegedly cite the Secretary General in contempt. Yan mga kababayan, dyan natin putulin yan. So may kapangyarihan talaga ang Ombudsman na i-cite in contempt itong Kamara o itong Secretary General sa paghaharang or ayaw nilang ilabas o ayaw papasukin ang kampo ng Ombudsman para nga po kunin ang sinasabi naman ni Martin noon na willing siya ibigay ang SALN noong 2025 ba yun? Kung mayroon paghihingi nito. At this time, ito nga ombudsman hinihingi na. Pero bakit ngayon ayaw mo nang ibigay? Ibig sabihin mga kababayan, takot. Samantalang kay VP Inday Sara, ayan, lantad na, okay, sige. Di ba mga kababayan, buksan nyo na. Pero kailangan din muna, buksan nyo rin ang sa inyo. Ipakita nyo rin sa publiko. Di ba? Kaya mga kababayan, napakaganda po nito. Huwag po tayong bibitaw ha. Huwag po tayong bibitaw dahil palupit na po ng palupit ang usapan dito. Tingnan nyo na nga ito. Itong si dating Justice Ascuna, ito nga kanyang mas mahaba-habang sinabi niya kababayan. Para mismo kay retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, masyado nang babad sa media ang impeachment hearing ng Kamara laban kay VP Sara. May Tama naman ang sinasabi ni dating Justice Rodolfo Ascuna, mga kababayan, di ba? Tingnan nyo naman itong singiwi, si Tabingi. Nagdala-dala pa ng mga props, di ba? Para saan yun? Di ba? Para pampa-viral, pampa-trending. Kasi marami pong mga iingot-ingot, mga tatanga-tanga na kanilang mga supporter na pinakitaan lang ng mga props. Iba, akala nila, yun na talaga, totoo na yun, tama na yun. Hindi nila alam, isa palang malaking katangahan yun, mga kababayan, di ba? Tuloy. komento rin ang isa sa framers ng 1987 Constitution sa paghahambing sa kaso ng bise sa nabasura ng impeachment ni PBBM.
Sang-ayon si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna sa hirit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na tila nagiging fishing expedition na ang House impeachment proceedings laban sa bise. Ang masusing pagbusisian niya sa SAL-E ni Duterte ay trabaho na ng Senado. There's a limit to what they can subpoena. Essentially, they should not try to improve the evidence submitted by the complainants. They should examine what are the evidence submitted by the complainants. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, giniit ni Ascuna na dapat low-key lang ang mga pagdinig ng House Justice Committee. Nagiging teleserye na raw ang impeachment proceedings sa bansa. In the origin of impeachment in England, it was a substitution to revolution, alternative to revolution. In the United States, they adopted the same idea of impeachment in order to be a substitute for violence. According to Benjamin Franklin, before they used to assassinate the officials, now they just impeach them. So it's a substitute for violence. In the Philippines, it's becoming a substitute for teleserye. So it's becoming entertainment. Pumalag naman si Ascuna sa alegasyon ng Duterte camp na may double standard umano sa pagtalakay ng Kamara sa impeachment complaints kay PBBM at sa bise. Ayon sa isa sa mga framers ng 1987 Constitution, hindi talaga dapat equal ang pagtrato sa mga reklamo. The Constitution doesn't do so. For the Constitution says when the President is on trial, the Chief Justice presides. But not when the Vice President is on trial. So there's a difference. It's because the President is the one running the country. So there is greater need to see to it that it is harder to impeach the President. Pero dagdag ni Ascuna, hindi pa dapat mangialam ang Korte Suprema sa impeachment proceedings. So pabayaan na muna because the Supreme Court should as much as possible not intervene in impeachment cases unless there is very serious violation or when the fabric of the nation is being threatened. Sa April 14, nakatakda ang susunod na pagdinig ng House Justice Committee. Hindi pa tiyak kung sisipot si VP Sara pero inaasahang dadalo ang sinabpinang abogado niya na si Attorney Michael Poa. Pinayagan ng Korte ang hiling ng House Justice Committee na dumalo sa impeachment hearing ni VP Sara. Ang nagpakilalang bagman niya na si Ramil Madriaga. Okay, mga kababayan, yan ang natin titigil yan. Ano ho? So, ako naman may kunting sang-ayon, may kunting agree at disagree ako doon sa sinasabi ni Chief Justice Ascuna. Pero dahil nga siya, Chief Justice, dating Justice Ascuna, pero dahil nga sa siya ay Justice o abogado, sa kanya na lang ako magsasang-ayon. Yung aking disagree, isasantabi ko. No? Na sinasabi nga niya, mas dapat talaga, mas matindi, no? Yung ebidensya na iano sa presidente dahil ang rason ang presidente kasi yung nagpapatakbo ng bansa, which is parang ito nga rin naman yung essence nung sinasabi na dapat sa loob ng isang taon, isang beses lang may impeach yung isang impeachable officer para makapag-perform din ng kanyang trabaho, di ba? Hindi maistorbo ng kakasampa ng impeachment, which is valid din naman yun kasi nga si VP Inday Sara, hindi naman talaga siya yung nagpapatakbo ng ating bansa dahil sa yun nga sa ating batas, ano lang siya, yung reserve, no? Sakasakaling mawala, matsugi, mag-resign, mag-retire, or hindi na mag-function ng presidente, automatic si VP Inday ang papalit. Ganun po yun mga kababayan. So now, anong napakagandang punto niya rito? Ang punto kasi ni dating Justice Ascuna, no? Ay itong nangyayari ngayon parang nagiging sarswela na lang at parang fishing expedition na lang talaga. Pinipilit na lang nitong mga congressman ang kanilang kapretsyo. Kasi pagdating sa Senado, pagdating sa Korte, wala na po talaga silang laban eh. Tingnan nyo, isa pa rin dating, alam ko naging Chief Justice ito. Hindi, Justice Secretary ba o Chief Justice? Itong si Drilon.
O, tingnan natin ano sinasabi ni Drilon, mga kababayan. Mark my word, there will be no trial in my assessment. There will be no trial in the impeachment court because Vice President Sara correctly, as a lawyer, would not want to start a trial because once the trial starts, you do not know how it will end. Mark my Yan mga kababayan, mark my word, there will be no trial. Saan ba yung trial? Ayon na napanood ka kanina natin sa naunang abogado, si Uleva, ay ang trial dun nga sa Senado. So sinasabi niya, hindi din daw nakakasiguro si VP Inday Sara kung sakasakaling makarating na sa Senado. Pero dyan naman ako disagree. Kasi sa tingin ko, marami dyan sa Senado, kahit majority pa, ang hindi papabor or hindi pipirma or hindi bubuto para i-impeach si VP Inday Sara. Sa tingin ko, bukod dyan sa siyam, na siguradong panalo ng si VP Inday, at sigurado naman mga kababayan, hindi po, mukha nito ngayon, kinakasuhan nila si Senator Chis Escudero ng plunder. Sa tingin nyo kaya, dahil kakasuhan si Senator Chis Escudero ng plunder, sa tingin nyo kaya, babaliktad ito at boboto ito para i-convict si VP Inday Sara? I doubt siguro mga kababayan dahil isa rin po itong abogado eh. Alam niya rin po yung batas. At maaaring magbumirang din sa kanila ang kanilang magiging desisyon. Bilang isang abogado, isang mambabatas, alam niya ang batas. Na lalo na nga po mga kababayan, pag naglatag na po ng ebidensya dyan sa Senado, na makita na po talaga kung anong mga ebidensya. Dahil itong si Ramil Madriaga, sinampahan nga ito ni VP Inday Sara ng kasong perjury. Na ang ibig sabihin ng kaso na yon ay puro kasinungalingan ang mga pinagsasabi ni Ramil Madriaga. Ni Ramil pala. Sorry. So, ibig sabihin, nakapinding pa ito. Once na lumabas at mapatunayan ito sa korte, dininig ito ng korte at sinabi, ano yan, tama ang sinasabi ni VP Inday na ikaw ay nagsisinungaling. Ano mangyayari dyan ngayon? Di lahat ng kanyang mga sinabi, lahat ng kanyang mga ebidensyang nilabas dyan ay lahat yan puro po invalid. Magkakaroon po dyan siguro ng void ab initio. Umpisa pa lang ay invalid na. Di ba mga kababayan? So, mismong itong si Drilon, bilang isang abogado, ayon sa kanya, si VP Inday talagang hindi gustuhin at hindi talaga magkakaroon ng trial doon sa Senado. Pero, tingnan nyo naman, di ba, ito na nga inuumpisahan na nga ng trial ng mga congressman, di ba? Dahil inuumpisahan na nila ng trial, abay, anong gagawin ni VP Inday Sara? Alangan ba naman si VP Inday Sara, magpapabugbog na lang. Binubugbog nyo na, sinisipa nyo na, sinusuntok nyo na, gusto nyo magpasapak lang. Mali yun, di ba? Ikaw ba, kung ikaw ang nasalagay ni VP Inday Sara, binubugbog ka na, sinasapak ka na, gusto mo magpasapak lang? Hindi siguro, di ba mga kababayan? So yan po yung punto dito. Ibig sabihin, habang umuupinsa sila, dumidipinsa si VP Inday Sara, at the same time, nag-u-offense din siya. Ibig sabihin, habang umatras, habang umatras si VP Inday, abay, jumajab din siya. Di ba? Kasi hindi naman po pwede puro ka lang atras. Kung abutin ka ng isang malakas, di ba? So kailangan mo rin, habang umatras, habang umiilag, magbibigay ka rin ng isang Ganyan po yung ginagawa ngayon sa kampo ni VP Inday Sara. Dahil, mahirap na, di ba? Sa boxing, tatamaan, aabutan, kung puro ka lang atras, puro ka lang ilag. Kailangan, habang umiilag ka, habang umatras ka, paminsan-minsan, magbibigay ka rin ng mga jab, straight, uppercut, para hindi nga lang ma-distract, isang straight mo, na-knockout na. Katulad nito ngayon, di ba? Yung mga punch na binibitawan ni VP Inday Sara, punta sa Korte Suprema. Certiorari, TRO. Sunod dyan, hindi na TRO, TKO. Technical knockout. At posible po yan mga kababayan, technical knockout ulit itong kongreso sa isang punch ni VP Sara. Ano yun? Tingnan nyo February 6,
ayon doon sa Korte Suprema nung nakaraan, pwede kayo mag-file. Anong ginawa nila? Nag-file sila February 2. Di ba? Doon pa lang sa puntong yun mga kababayan, hindi na nila pwedeng maalis na mayroon tinanggap ang Congress na February 2 na official pong tinanggap nila na impeachment laban dito kay BP Inday Sara. Ngayon, sabihin naman nila, wala nga, tinanggal naman nila yun. Pwede pa rin yung tanggalin, bakit yung tinanggap? Di ba? Bakit kay Marcos noon may nagpa-file, hindi nyo tinanggap? Hindi nyo tinanggap dahil ang rason ninyo, wala doon ang pipirma na si Garafil. Pwede pa lang ganun, pwede nyo pa lang hindi tanggapin. Bakit tinanggap nyo yung February 2 na impeachment pa lang? Pwede naman pa lang ganun. Di ba? Kaya ito mga kababayan sinasabi ko sa inyo, isang punch ni BP Inday, TKO na sila. Yan pa lang yun eh. Kaya magkakaroon po ito. Tandaan pa natin, isa pa ito mga kababayan. Kaya nga mga abogado ang ating lahat ito, yung mga nakikita nyo mga abogado to. Kahit nga ito si Joel Chua, abogado to mga kababayan, abogado yan. Abogado yan. Ito abogada, ay abogado rin to. Ito abogado rin to. Di ba? Lahat halos sila mga abogado. Ito Trilon, abogado rin yan. Ang masakit dito sa kanila mga kababayan, kasi alam na talaga nila na kahit sa Senado, lalo naman sa Supreme Court, hindi po sila mananalo. Kung kaya trial by publicity na lang, political trial na lang ang ginagawa nila. Diba? Ganun na lang po ang ginagawa nila. Kita nyo naman to si Chua, di ba? Aminado na eh. Mga kababayan, tingnan nyo sabi ni Chua. Well, without the TRO, tuloy-tuloy lang po tayo dito. Right. This is another dilatory tactics on the part of the Vice President. But if I remember it correctly, last year they were very they were saying na gusto rin nila ng hearing. In fact, the Vice President was asking for bloodbath. So Yan mga kababayan, tingnan nyo yung naratibo nila, Sabi nila, without a TRO, yun na nga yun, yung hinihiling ni BP Inday Sara, petition for certiorari, tapos ipapa-TRO, pinapatigil itong impeachment laban sa kanya. So ngayon, nagbigay po ang Korte Suprema ng tinatawag na ilan ang binigay ng Korte Suprema? Nagbigay po ang Korte Suprema ng 10 days para sumagot. Ayan 10 araw itong Kongreso. Kailan nagbigay? Kailan nagbigay ang Korte? Mula nakarang araw lang yata, di ba? Mga 2-3 araw pa lang siguro nakakalipas nung nagsabi ang Korte na bigyan kayo ng 10 araw. Sa 14 na 14 ba? 13? 14 Maghihiring na sila. So wala pang 10 araw. Ayon kay Chua, tuloy-tuloy lang. Kasi hindi pa naman naabuti ng deadline Pero kung abuti na sila ng deadline at hindi pa sila sumagot, matitiyaro talaga sila, Matitiyaro talaga sila kasi hindi naman sinasabi nating matik o pinapangunahan natin ang Supreme Court, pero ini-ignore nyo na di ba? Ini-ignore nyo na yung sinasabi sa inyo ng korte na sumagot kayo, magpaliwanag kayo dito sa gustong mangyari ni BP Sara na pinapatiaro kayo. Para wag kayo matiaro, sumagot muna kayo. Ngayon, habang wala pa yung tiaro na yan, sabi ni Chua, tuloy-tuloy ang hearing. Di ba mga kababayan? Ang galing tuloy-tuloy ang hearing. Kasi nga po publicity ang kailangan natin dito, trial by publicity. Marami tayong mga gunggong na mga followers. Di ba? Marami tayong tatanga-tanga at mga bobo, mga ayuda warrior natin, yung mga trolls. Ano bang silbi ng mga trolls Di ba? Hindi ko sinasabi na si Chua may trolls Pero ayon sa investigasyon ni Congressman Paulo Marcolita napakarami ng mga troll, di ba? May budget pa nga yung troll may budget pa nga yung troll diyan sa PCO Ayon yan sa mga investigasyon lumabas sa Kongreso at sa Senado, di ba? now that we are giving them the opportunity to answer all the allegations against them,
Ngayon tatakbo naman sila sa Supreme Court. So, confused din ako eh. Ay, gusto ko klaruhin po, Kong, no? Because Hindi ka dapat makumpiyos. kung kung hindi yung narrative ninyo ang ipapaano, hindi niyo ipipilit ang inyong naratibo. Hindi ka dapat makumpiyos bilang isang abogado. Alam mo 'yan. Alam mo 'yan bilang isang abogado na lahat ay gagawin mo, lalo nga si VP Inday Sara, isa ring abogada, lahat ay gagawin mo, lahat ng resources gagawin mo, lahat ng available na legal availability para lang malusutan mo yung mga isinasampang kaso sa iyo. Kahit man ikaw siguro, Congressman Chua, di ba, isa ka ring abogado. Sige nga, pag sinampahan ka rin ng impeachment, kung sakasakaling impeachable officer ka na, sa tingin mo kaya hindi ka hahanap ng lahat ng mga remedy? Lahat ng mga maaaring possible na ikapapanalo mo, ikakaligtas mo? Di ba? Kaya hindi mo dapat sabihin na nagtataka ka rin dahil nagsabi siya ng bloodbath. O di ba ga? Isa nga ito sa part ng bloodbath. O, isa na yan. Maduguan talagang labanan ito. Hindi literal na dugo, di ba? Ibig sabihin, pitpitan talaga ng bayag. Hindi rin literal na pitpitan ng bayag. Pitpitan talaga ng ebidensya. Labasan talaga ng argumento. Kaya mapa-public trial by publicity or legal opinion or mismong legal court na talaga. Lahat yan. Di ba? Ewan ko naman dito, parang hindi abogado rin ito mag-isip eh. O, sa bagay, siguro, baka iniisip niya yung mga makikinig, di ba? Makakapanood, galing-galing ng aming congressman, galing-galing ng attorney na aming congressman, di ba? O, syempre, dahil hindi nila alam na ano bang ibig sabihin noon. Natural lang. Natural lang yun na talagang gawin mo lahat ang makakaya mo para ka manalo. Nak naman ang pati. Wala naman sigurong kinasuhan na nagpakaso ka, kinasuhan ka. Sabi mo, sige, talo na ako. Walang ganon. Nak ng titing naman. Maliban na lang nun sa umamin na kaagad na guilty siya. Ay nako, ewan ko ba? Just like we want to understand, ano po mismo ang kine-question this time ni VP Sara? Is it the committee saying na sinasabi niya na parang nagiging trial court na daw kayo? Well, lahat kinu-question nila eh. But alam mo, sa totoo lang, we are just following the procedure. We are, in fact, itong procedure, no, itong rules that we are following right now, adopted lamang to ng 20th Congress. So, from 19th Congress pa to na sinusunod. So, wala naman kaming nilalabag dito sa procedure. Alright, Kong, of course, the Supreme Court, instead of releasing a TRO, has asked the Committee on Justice to reply or comment on the complaint of the Vice President. Is it too early to tell na sa tingin niyo po ba by doing that, by releasing that ruling ng SC, ay wala po silang nakikitang matinding ebidensya dito sa complaint ng Vice President, or is it too early to tell? Too early to tell. Pero sa akin, wala naman ako nakikita talagang grounds para mag-TRO ang Supreme Court. As a matter of procedure, siguro, they would ask us to answer. Pero hanggang doon lang yon. Dahil nakikita ko, wala naman ako nakikitang mali sa ginagawa ng Committee on Justice. Wala pala. So, wala pala. So, sagutin nyo. Ano bang sagot ninyo? Sige nga, anong sagot ninyo doon sa paliwanag ninyo bakit mayroon kayong 4 na impeachment tapos yung 2, sinadya ninyong tanggalin. Tapos, February 2, tinanggap ninyo, anong paliwanag nyo doon? Di ba? Tapos, tama ba na magsubpina na kayo ngayon ng mga witnesses or mga ebidensya? Tama ba? Diyan ba ginagawa ang mini trial? Tama ba yan? Di ba mga kababayan? Kaya ngayon kanina, yung sa last part nitong sinasabi niya, umaamin siya hindi siya sang-ayon nun sa desisyon ng Supreme Court. Tignan at pag-aralan po. So you believe, para klaro lang Kong, you believe that there was judicial overreach sa una pa lang? Sa una pa lang po, I believe that there was already judicial overreach by, of course, redefining the session days. Isipin nyo kung... Ayan
Sa una pa lang, naniniwala na siya na may judicial overreach. Ang naging desisyon daw po ng korte laban dito sa impeachment na ginawa nila noon kay BP Inday Sara, yung una, noong 2025. Pero, bagamat naniniwala siya na may judicial overreach, ano pa rin ang sinasabi niya? Pagpatuloy natin. Could you imagine, matagal nang ginagawa ng Kongreso yon. Yung session day, binago po. Can you imagine, mga kababayan, matagal na pala nila itong gawain? So, ibig sabihin, dahil matagal nyo na itong gawain, ibig mo sabihin, hindi na ito mali? Yun ba yung ibig mo sabihin, Congressman Jowa? Nasilip kayong mali yan eh. Matagal nyo nang ginagawa ang kamalian na yan, so gusto nyo, i-define pa ito ng Supreme Court na tama dahil matagal na eh. Tama, mga kababayan? Matagal nyo nang ginagawa palang mali, pero ang gusto nyo pa mangyari, i-define ito ng Korte Suprema na tama ang mali. Anak ng teteng. Po nila for purposes of impeachment. Kailan pa po nangyari yung ganun? Pero kung what happens now, kasi nag-set na ng precedents na even though most of the congressmen, we've also spoken to, they do believe may overreach, pero sumunod pa rin ang House of Representatives. So moving forward, paano po ito may precedents? If mangyari ulit to, what will happen now? Well, siyempre, sinunod namin yon dahil ayaw naman namin na magkaroon tayo ng constitutional crisis. Iyan, mga kababayan, diyan natin itigil yan. Siyempre, sinunod namin yon kasi ayaw naman namin magkaroon ng constitutional crisis. Okay, maganda yon, tama yon, okay yon. Pero, nag-apila kayo eh. Bagamat sumunod kayo, nag-apil kayo. Tingnan niyo, mga kababayan, ha? Naalala nyo, di ba nag-apila sila? At ano yung resulta ng kanilang apil? Ni-reaffirm ng korte yung kanilang desisyon na sinasabi ninyo nagkaroon ng judicial overreach. Ngayon, sasabihin ninyo, ano palusot ninyo? Sumunod na lang kami dahil nga pa ayaw namin magkaroon ng ano. So, ibig nyo sabihin, huwag kayo susunod. Ayaw nyo talagang sumunod. Kahit yun na nga, kayo rin may gawa ng korte na sila nga ang final arbiter eh. Oh. Di ba? Kayo rin ang gumawa sa kanila eh. Bakit ayaw nyo sumunod? Ito na nga, mga kababayan, ang punto ng final ni BP Sara or isinumiti ni BP Sara sagot sa kanila sa Congress. Ano ang sagot ni BP Sara sa kanila? Nagsumagot sila, answered with ad cautelam. Na ang ibig sabihin, bagamat sinasagot ko, kinikilala ko, bagamat sumasagot ako sa inyong ginagawang impeachment dyan, pero mayroon akong question. Kini-question ko kung mali o tama ba ang ginagawa ninyong impeachment ngayon. Katulad din ito sa sinasabi mo, naniniwala kayo na may judicial overreach itong Korte Suprema dahil doon nag-come up kayo ng motion. Nag-file kayo ng motion to reconsideration na ano ang ginawa ng Korte? Ni-reaffirm. Ibig sabihin, talagang talo kayo, talagang hindi kayo pinaniwalaan, talagang ang korte nanindigan na mali kayo. Tapos ngayon, palalabasin pa ninyo para bagang kayo pa ngayon yung magsasabi na, sandali, nabuli kami, parang, di ba, ganun ang mga style nila, kaya nga noon, nawarningan si Dilima, di ba? Sino-sino pa ang mga abogado na nawarningan noon ng Supreme Court na po maaaring makontempt dahil nawala sila sa dahil nga sa kanilang pagiging obsessed para mapatalsik, para masira ang Sara Duterte. Napunta sila sa obsessed, kinalimutan na nila yung mga legalities, nag-focus na lang sila sa trial by publicity. Yan yung pagkakaiba ng ginawang sagot ni BP Inday Sara. Kasi, bagamat
sumagot siya tungkol sa inyong ginawang impeachment sa kanya, kini-question niya yan, yung legality, kung tama ba ang ginagawa ninyo. Iyan ang importante. Unlike sa inyo, dinesisyonan ng korte. Tapos, nag-motion kayo, ni-reaffirm uli ng korte. Talo kayo talaga, mali kayo talaga. Tapos ngayon, inulit nyo na naman. Same scenario, same din mga kababayan. 4 din ito na final nila. 4 na impeachment. At ang malupit dito, technical TKO talaga dahil February to. I think February 3, nagsunod-sunod to eh. Bago pa yung February 6, nakadalawa na yata silang impeachment na final eh. Kasi bida-bida nga eh. Nagmamagaling nga kasi. Paano ba? Pa-staran ba? Para sikat, ako nag-file ng impeachment. Ako yung nag-ano kay ano. Kasi yung apo ni Aquino, akala mo kung sinong ano yun eh. Parang may, ayaw ko alam ha. Parang may something din yata yun eh. Di ba? Saan ba nanggaan? Parang bigla na lang sumulpot yun, wala namang baka siguro matagal nang nasa. Nako naman talaga oh. Ayan. Tapos ngayon, pagka tiniknikal ito ng Korte Suprema, sasabihin nyo na naman ng Korte Suprema, sasabihin nyo na naman, technical, judicial overreach. Gunggong kayo. Ay nako. Ayan mga kababayan, sulipat na tayo dito. Nagkakaroon daw po di umano ng Rigodon. Naniniwala ba kayo dito? Panoorin natin itong video. May plano raw ngayon na ibalik si Congresswoman at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker. Ang umano'y motibo ng kudeta, isalba sa impeachment si VP Sara. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Dito pa lang mga kababayan sa sinasabi niyang ang motibo daw ay isalba sa impeachment si VP Inday Sara. Napaka-nonsense mga kababayan sigurong analysis ito. Para sa akin lang ha. Kasi tingnan nyo ha, yung hindi na nga ni VP Sara interest dyan na sumipot siya sa Congress eh. Di ba sign na yun na, sige, kung gusto nyo madala na niya sa dalhin nyo na muna sa plenary, pagbutuhan nyo na kaagad, tapos ipadala nyo na sa Senado kung mayroon na kayong sapat na boto, 1/3. Di ba ganoon yun? But, sa totoo lang mga kababayan, alam ko, ito ha, ayaw kong preempt ito, pero sa totoo lang para sa akin, una kong tingin ka agad dito, isa ito sa mga paingay lang para ma-divert uli yung atensyon ng tao. Tingnan nyo yung yung patay-patayan issue, di ba? Na-divert na naman ang isip natin, nakakalimutan natin ang flood control. Tuloy natin ito, isa pang patay-patayan issue, ay isang paingay issue nila. Umuugong na naman ang usapin ng kudita sa Kamara at paraan di umano ito para mailigtas si VP Sara sa impeachment. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Billionaire News Channel, nabuko ang pag-uusap ni na dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Matatanda ang taong 2018 nang magkaroon din ng tensyon sa Kamara. Bago kasi magsimula ang SONA ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nagbotohan ng mga mambabatas na patalsikin si Noy Speaker Pantaleon. Ano naman kung nag-usap sila si Vice President Duterte at saka itong si dating Pangulong Arroyo? Kinikilala ang yan mentor ni Vice President yan si Arroyo mga kababayan, di ba? Yun Alvarez. Si Arroyo ang pumalit at malakas ang ugong noon na si VP Sara na nooy Davao City Mayor ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Alvarez. 2022 naman nang manalo ang unit team ay pumorma umano si GMA na muling maging speaker. Pero si Martin Romualdez ang nakakuha ng basbas ng palasyo. Ayon sa aming source, itinutulak muli ni Duterte si Arroyo bilang speaker. Kaya lang, 160 votes ang kailangan para mapatalsik ang kasalukuyang speaker na si Bogie D. At hindi para umabot sa 30 ang nagpahayag ng suporta sa umano'y balak na kudita. Sa mensahe ni Caloocan City Representative Ege Irisa sa BNC, duda siya na magtatagumpay ang leadership shake-up dahil hawak umano ng kasalukuyang liderato ang biyaya. Sabi naman ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez na tila umabogado kay VP Sara noong huling impeachment hearing, wala raw siyang naririnig tungkol dito.
Pero para kay House Deputy Minority Leader Antonio Tino, hindi na bagong usapin ng kudita. Wala naman ngayon. Previously, merong ganyan, di ba? And openly yung may isang party from the majority nagpapahiwatig ng gano'n. Pero I think that was settled nung release ng BBM yung budget para sa mga projects ng mga congressman. At kung may kudita man, Kung magpapalit ba ng speaker, as a rule, sino man ang maging speaker, ibig sabihin yung may numero ng mayorya, generally ay yung may basbas ng presidente. Ayan. Tama yan mga kababayan. Yan naman ang sa dami ng mga sinasabi nito mga ito. Yan ang tama. At tama lahat ng mga sinasabi ng mga congressman dito, si Erice, at saka sino ba isang salita, at saka ito, hintin nyo na ito. Siyempre, kung may basbas ang Pangulo, yun talaga. Yun talaga. Wag na tayo maglukuhan dito. Presidente ang may ano dyan, may say sa lahat mga kababayan. So, dagdag lang papaingay nila ito. Kita nyo ha? Para bagang dating pa, parang pinapahiya pa si BP Inday dahil 30 lang daw ang nagpapahayag. Nako. Sa totoo lang, para sa akin tansya ko lang ito. Marami talaga dyan ng mga congressman ang gusto nang tumawid kay BP Inday. Kaya lang, syempre, mayroon pa silang isang budget na kailangan makuha. Itong 2027. At baka nga sa 2028 kalawitin pa nila yung mga yan Di ba? Ay nako, na tayo maglukuhan dito. Kaya marami dyan, hindi lang talaga magpapahayag. Ang punto lang dito mga kaubayan, isa itong paingay, dagdag ingay ng politika, plus ma-divert ang atensyon ng taong bayan, plus para kunwari mahina na si BP Inday kasi walang sumusuporta na mga congressman. 30 lang daw. Galing Wag kami. Wag kami. Iba na lang. Wag si DMR. Si Tambalos-los na lang. Singil na. Okay mga kababayan, tingnan nyo po ito. Ito na si patungkol pa rin dyan. Sumagot si dating Pangulong Arroyo. Ayan, sabi niya Gloria Macapagal Arroyo, statement former President and now Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo I categorically deny the allegations concerning the supposed ouster of Speaker Bujidi that surfaced yesterday. I reaffirm, reaffirm my confidence in his leadership of the House of Representatives. Our mutual support, which began many years ago with his late father, remains unbroken. Ayan. So, dagdag ingay, dagdag mapautot lang po yan ng mga, gusto pong kahit papaano, makapagbawas man lang ng kasikatan ni BP Inday. yun na yun mga kababayan, maniwala kayo, yun lang po ang target noon. Wala pong katotohanan yan. Talagang napaka-ingay lang po, optics lang nila yan. Bueno, ito na po, mga nakarating dito. Kung nakarating ka dito mga kababayan, baka isa ka na sa nag-comment. Pabasahin na kita. At isa-shoutout na kung nagpapa-shoutout ka. Ito na mga kababayan. Salamat kung nakarating ka dito sa dulo. Ayan, ito na ang pangalan ninyo. Sino-sino ito? BMR, maayong hapon diha sa Pinas o maayong gabi dire watching from Auckland, New Zealand. Humanan ako ning tan-aw sa Birada Aguila ni napud ko sa vlog mo. God bless us always og permi ko naga-follow og nag-like, nag-bell button og nag-subscribe at nag-share og tatapusin ko ang vlog katulad sa live nyo sa Birada ganina sa Birada Aguila. Masaya talaga mga DDSYH. 2.0 na ang mga buaya sa HUR. Sherwin Sara Duterte, susunod siya sa apak ni Tatay Digong bilang presidente ng Pilipinas. Good luck, sabi ni Rindon Juan. Yes sir, ng Auckland, New Zealand. Talaga napakasipag ni Sir Rindon Juan. Sunusuportan tayo sa Birada Aguila. Mamaya uli mga kababayan, Birada Aguila uli alas 2. Jude Official, congrats BP Sara kasi alam ng lahat na di na makabangon si BBM daw, sabi niya rito.
Maayong gabi, Sir BMR from Cebu. Sabi ni Nids Litz. Maayong gabi po diha. Hello BMR, sabi ni Charilo. Maayong gabi diha sa laing nasod sa Cebu ha. Kasi buntag pa karon adlaw pa. Gabi na sa Cebu. Laing nasod na na. OMG, anong malita yan? Anong malita yung pinag-bibit-bit? Ayan, malita pala. Medyo mabigat kasi di kaya ng isang tao bit-bitin. Watching from London, sabi ni Harry Ratsjula. Ano yun? Sabi daw ni attorney, isa daw yun sa mga malita daw yun ng mga perang laman. Evangeline Ligaspi, people should pressure Senator Aimee sa tunay na kondisyon ng kanyang kapatid dahil siya ay public servant. Ayan, sabi ni Ate Evangeline Ligaspi ng USA, no? Na atin pong supporter, at ayan po naka-member siya, may star sa kanyang pangalan. Member po siya mga kababayan sa ating channel. Thank you po Ate Evangeline Ligaspi. Wala na po yun Ate Evangeline, ano na po yun? Mga po yun, optics na lang po nila yan, pampaingay lang para maswi yung isip ng taong bayan, mawala sa atensyon ba. God's will, sana mamahinga na kung mahihirapan na siya, sabi ni Merlin Birana. Correct ka dyan, sir, sabi ni Rogelio Aguirre. Saludo ka mo sa Marines, soldiers, iyang tunay, Marines pinalaban sa bansa, sabi ni Lucy Libong Kugon. Karma is real, sabi ni Arnel Malyari. Umiyak ka na palaka, sabi ni Haj Nasser Abbas. Live video hindi file, sabi ni Ramino Perez Jr. Sabi naman itong isa, Alberto Gonzales, I do wish for BBM to recover but incapable to perform his duties and responsibility as head of nation for BP in the Duterte to take charge of administration to run as mandated by Constitution. Hurra, mabuhay BP Sara, sabi niya. Jude Official, EI Pamor, BBM sa araw ng kagitingan, sabi niya. Ito na naman si Rindo Nuwan. Nagbasa na ako, Sir Rindo, medyo mahaba na naman. Pero okay. BMR, maayong adlaw sa Pilipinas. Go, 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 Duterte. Always nag-follow sa vlog mo. Salamat, Rindo Nuwan ng Auckland, New Zealand, sir. Good day, Sir BMR. Stay safe. Always God bless. Sabi ni Giz Husbak TV. Ayan. Romeo Tumis pala. Good evening po BMR from Basico, Port Manila. Oy, mga taga Basico, shoutout sa inyo dyan. Luma na yan, idol, wala bang bago, sabi ni Rick Ramos. Meron si BBM, bago siya. Sin Hintang, good luck BMR, always watching your live from Singapore. Shoutout nga po ako, kumabasa mo tong message ko, salamat BMR, sabi ni Sin Hintang. Shoutout sa inyo dyan sa Singapore, Sin Hintang. Yan ba pangalan nyo, Sin Hintang? Chinese po ba kayo? Shoutout sir, watching from Zamboanga City, sabi ni Jeric Joshua. Singapore yan po ba kayo sir? Sin Hintang eh. I believe it is an EI edited live, sabi ni Dusinyo Dagandagan. Ayusin lang ninyo ang serbisyo ninyo, mga tiwaling politiko. Huwag kayong magnanakaw ng pera ng taong bayan. From Iligan City, Mindanao, Philippines, Nestor Parasuilayes. Thank you so much. Iyo po, malinis. Nakita nyo po ang pera, maayos paraan. Susan Creek. Maganda nga po, Idol, San Francisco, Agusan del Sur. John Salinas. Brother na lang, huwag mong idol. Pa-shoutout, sir, watching from Antipolo, solid Duterte supporters dito at ang mga relatives ko from Cagayan de Oro, solid na solid Duterte rin sa lugar namin doon, sabi ni Lower 5 Garden. Shoutout sa inyo dyan sa Antipolo at saka sa Cagayan de Oro. Magandang araw, sir, watching from Tondo, Manila, o mga taga-Tondo, Maridel Villanueva. Shoutout sa inyo lahat dyan. Pa-shoutout naman dyan po, BMR. Lolita Layog, shoutout sa inyo. Taga saan kayo, ma'am? You are the best vlogger. Shy Lana Kailar. Thank you tayo sa iyo, ma'am Shy Lana Kailar. Taba? Shailan Kailar ba to? Sige.
Garugtong kasi, sorry ha. Pero shoutout sa inyo dyan. Thank you po. Tagasan po kayo, ma'am. God bless you, BP Sara, sabi ni Harry Raj Jula. Napansin ko, mahina audio sa live ni BBM kanina, araw ng kagitingan. Orlando Cadavis. Hi, Bim Aro. Watching from Walbual, Cebu. Jocelyn Kibi. Uy, maganda. Balita ko maganda daw dyan sa Walbual. Gusto ko makapunta dyan. Napod ko, nagbalita sa Channel 2 dito sa amin sa South Cotabato pero walang interview pagkatapos ng balita. Sabi ni Thomas Quintua. Hello VMR, sabi ni Ate Chanilo, isa rin nating member. Good evening sir, watching from Binangunan Rizal, God bless, sabi niya. Subscribe na kita sir BMR years ago. Salamat po sir, watching from Cebu City, sabi ni Nids Leeds. Romeo Viana, BMR watching from Occidental Mindoro. Wala bang live picture mula sa amin sa mainstream media? May EBS 5 Channel 5. O yun, wala no? Picture lang, sabi ni Romeo. I'm always watching your program BMR. I like the way you deliver the news. We are solid Duterte here in Norway and God bless, sabi ni Rosalinda Castro. Wow! Thank you sa Norway. Balita ko, masarap mag-ice cream dyan, malamig dyan. Hello Sir Bimar, good evening, sabi ni Maan Jose. Ayan po mga kababayan, good evening po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, saan man kayo, panig sa buong mundo. Nagbayad lang po ako ng utang ko, dami ko nang hindi na shoutout. Maraming salamat po. Kung gusto nyo ma-shoutout, mag-comment lang po dyan sa baba, pakilagay ang inyong lugar. Pilipinas as always. Bye-bye!